So, yun. Okay, KGX. Kumusta kayong lahat? At ito, no? Check lang natin. Ang ganda ng platform na to, no? Yung OKX versus BitGet, no? Pero mas clear para sa akin yung platform na to, no? Pero pwede din naman ano yung si BitGet. Pwedeng gawing madilim, no? So, yan. So, kitang-kita natin ang SLP, oh. Andito, oh. Biglang pumalo dito, mga idol, oh. Biglang lumipad ulit, oh. So, check natin, baka biglang lilipad ulit to, no? Naka 50% na to, no? Umangat na siya ng 50%, mga lodi. 55, I think 55%. Lumipad na ang SLP. Kaya pala si Gios, mga lodi, tingnan nyo, ayan, oh, bumili ng tawag dito, ng Mystic Axie, mga idol. Sabi niya, stacking up. So, ibig sabihin, mag-iipon na siya ulit ng mga Mystic Axie niya. Kung mapapanood ninyo dati, kung alam ninyo kung gaano kalaki ang presyo ng isang Mystic Axie before, million ang halaga, pero nabibili. Kung mapapansin nyo, nabibili yun. Pero check na rin ngayon kung talagang mabibili ba ang mga Axie, no? Axie NFT, no? So, sana. Pero kasi, ang maganda dyan kasi, mas maganda kung maglagay ang rolling network ng mga malulupit na laro talaga, di ba? Bago umangat ang value talaga ng RON token. Ito, panigurado, hindi naman tumaas ang BTC, pero lumilipad ang SLP, oh. Actually, kahit AXS, mga lodi, di ba? From 230 to 330 na. Check nga natin. AXS to PHP. 324. Oh, so 324 pero nag 330 yan, mga lodi, no? So tingnan nyo. Tapos ito si Crypto Rover. So 3 hours ago, sabi nyo, if did not catch BTC, Bitcoin below 20 USDT, it's possible you've been following account that consistently predict another market crash, no? But don't worry, the opportunity is still here. The biggest mistake is not experiencing a 20% but missing a 1,000% pump. So, ang dami nagsasabi na biglang bababa ang value ng BTC. Yun yung sinasabi nila. Marami nagsasabi ngayon yan. Pero, syempre, yung iba, wala namang source, di ba? Pero tayo, tinitingnan natin kung ito, wala namang source eh. Wala tayong makita sa kanyang source kay Crypto Rover. Makulit lang din talaga si Crypto Rover, no? Tapos sabi dito ni Whale, no? I-unfollow nyo lahat ng mga nagpo-promote ng mga bagong tokens daw, no? Yung mga bagong cryptocurrency tokens, no? Mas maganda i-unfollow nyo daw kasi daw lahat daw yan halos scam, mga lodi, no? So ito, kilala nyo ba si Brycen? No? Si Brycen, isang influencer din yan, na kung saan talaga YouTuber din, no? Basta influencer siya na nag-hype din ng Axie Infinity. Tapos nung bumagsak ang Axie Infinity, talagang binenta niya din lahat ng Axie niya, pumasok siya ng Pegasy, tapos hinipe niya ng sobrang Pegasy, biglang bumagsak ang Pegasy after 1 month. Ngayon, sabi nila nai-involve si Brycen doon sa 140 USDT scam. Okay? Or siya yung na-scam, no? Si Brycen. So, hindi ko na rin kasi pinaniniwalaan si Brycen kasi masyado siyang pa-hype, pero wala. Pag bumaksak, yung mismong hina-hype niya, sisisihin niya yung project. So, ganun talaga. Pero syempre, bago ka pumasok doon at nakipag-negotiate sa kanila, dapat alam mo, di ba? So, ayan, no? So, Cardano, like early Apple, Amazon, or Google. Ano ba kayo doon? Sang-ayon ba kayo na yun ang Cardano? After 20 years daw, ang Cardano daw ay biglang lilipad ng gusto. So, makakapagtiis ba kayo na ang Cardano nyo, bibili kayo ngayon, tapos after 20 years, dun yan lilipad ng gusto, or magiging parang Apple, magiging parang Google. So, ibig sabihin, lilipad talaga yung pinaka-token nila. So, ilang taon na ako nun? 56, no? 56 years old, no? So 36 tayo ngayon, no? No, sabi dito, 20 years from now, people are going to wish they had bought a lot of ADA, just like people wish they had bought Apple, Amazon, Google, etc. dati daw, no? Cardano ADA is like Google before anyone knew about Google. Sabi nilang ganun.
So, tayo may Cardano. Alam niyo naman yan, no? Dito sa ating BitGet platform, meron tayong Cardano. Ito, ADA. Tapos meron tayong Dogecoin. Tapos nagsisimula na tayo sa BGB para gawing 200 USDT yan dahil ang BGB, tulad nga ng sinabi ko, ay token ng BitGet. At saan ginagamit ang BGB? Ginagamit yan mga idol sa pag-i-staking, ginagamit sa voting, ginagamit yan ng mga copy traders sa loob ng BitGet. At alam niyo naman na ang BitGet ang isa sa pinakamalupit at pinaka-active na copy trader sa lahat ng platform. Ako, para sa akin yan ha. Dahil everyday nagtitrade lahat ng copy trader sa BitGet. Diba? Everyday mga idol, no? At para maging copy trader ka sa BitGet, kailangan naka-hold ka ng BGB na sobrang laki, no? So yun, mga Lodi. And then, ano pa ba yung mga news natin ngayon? Dami pa ako nakita news. Ito, makulit to. Tinulak yan. Tulak. Oh, gosh, yung plakda yan, sakit niyan. Ito na. So, XRP is closer to 10 USDT. Tama ba? 10 yan pala. 10 US yan, tama. So, ang dami, no? Ang daming talagang inaano, no? Ang daming news ngayon talaga. Halos ito, talagang ang Axie Infinity token talagang lumipad. Kaya medyo, alam niyo na kasi ganito yun eh. Yung iba kasi, marami na kasabi na SLP bumagsak na yan, lumipad lang ng konti, ng 40% or ng 50%, ina-hype mo na kagad. Hindi, mga idol, no? Para dun sa SLP lang yung may alam, no? Yung alam nyo kung kundi, yung mga pumasok sa crypto kasi halos karamihan, SLP lang ang alam dahil sa Axie Infinity. Ngayon, bumagsak yan ng super todo, di ba? 0.07, 0.079. Ngayon, kung ikaw bumili ng 0.079, kunyari, 100,000 na SLP, ngayon, umangat ng 50%, o may 50K na tubo ka. So, yun yung sinasabi nila doon na umangat ng 50%, no? So, hindi nila sinasabi na bumalik na sa dating price yung SLP. Hindi. Para sa mga trader, gusto nila, kung ikaw trader ka, at bumibili ka ng mga coins na kahit nalaglag na ng todo yan, at bumibili ka ng coins ng mababa, tinihintay mo tumaas, yun yung mga kumita, mga Lodi, no? Hindi yung mga basher pa rin. Maraming basher talaga kasi daming nalugi. Di ba, nag-failed yung project eh. Talaga maraming nalugi. Ako nga, nakabawi. Tapos, sabi ko kasi, tapos lang yung problema. And then the rest, pina-scholar ko na. So, ang Axie ko, nandito sa Ronin Network. Pinakita ko pa na pinalipad-lipad ko na yung Axie ko. Di ba? Di ba? Pinalipad ko na sa Forest, mga Lodi. Di ba? Yun yung ginawa natin sa Axie natin. Pero ngayon, meron tayong 30 plus lang na Axie, di ba? Pero solid na solid talaga ang lipad talaga ng ng AXS, kahit pa paano AXS lumipad. So tumubo tayo ng, sabihin mo ng 240. Kakabili lang natin ng 20 tokens. So kahit pa paano yung 240 natin, tumubo na rin ng ilang yun. Sabihin mo na kamo 1-2, kahit 1-2. Breakout na naman daw, pwede daw possible breakout, dilipad na. Bitcoin detail, premature this breakout. Kaya pala tumaas ba? Check nga natin, mga lods. Oo nga, nag-3.5 oh. So, pababa na rin ba ang BTC ngayon? So, maraming nag-hype na babagsak ang value ng BTC. Pwede kayong sumunod, pwedeng hindi. Ako, bumaksak man o bumaba ang BTC, tumaas ang BTC, hold lang muna ako, no? Pagdating ng bull run, doon tayo bibili. Doon tayo magbebenta kung ano yung token na meron tayo. Ang ADA siguro gagawin kong mga idol, 1,000. 1,000 ADA ang gagawin natin, no? Tapos ang Dogecoin siguro I think 3,000. Gagawin ko siyang 3,000. Basta ito 1,000. Gagawin kong 1,000 ng ADA tapos 3,000 to. Pero uunahin ko muna to na gawing 200 USDT. Kahit 200 USDT good ako dito. Or 500 BGB. Pwede na ako magtago ng 500 BGB. So yun yung gagawin ko, mga idol, no? And then ano pa ba? So check natin ngayon itong mga Bitcoin, mga coins natin. Pero may nakita ako kay Robert. Check ko nga.
Yung sinabi si Robert kanina, ulit nito eh. Rainbow. Sinabi siya dito eh. Bull market has officially started. Tama ba? So, ito nga yun, 1, 2, 3, 4. So, ito na sila. So, tama ba? Bull market started na ba? So, ako basta tulad ng sinabi ko, talagang bibili-bili muna ako mga idol, no? Can Bitcoin still hit? Wala. Ayoko makinig sa ganyan. And then ito, Bitcoin is finally starting to crash. So, kung titingnan nyo, finally, BTC is finally starting to crash. Tapos sasabihin niya dito, lilipad ang ito. Tapos sasabihin niya dyan, bull market na. Tapos sasabihin niya dito, rainbow, no? Tapos sabihin niya, Bitcoin is pumping on a weekend. O sabihin niya, babagsak, start to crash, tapos magpa-pump na naman. So, di ba? Malilito kayo kapag hindi talaga, kung mga bago kayo mga idol, no? Malilito kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas okay kung kayo mismo ang nag-aaral. Kasi yun ang nawawala mga idol, no? Ang nawawala dyan mga idol, yung uy, may kape. Kape tayo. Ang nawawala dyan mga idol, yung do your own research. Tsaka tandaan nyo mga idol, no? Dalawa yan eh. Ano yung dalawa? No? Matuto ka sa pagkakamali mo o matuto ka sa pagkakamali ng iba? Anong pipiliin nyo? Ako, dahil wala akong katulad nilang pera, di ba? Kahit wala akong perang kagaya nila na sobrang laki, kay Crypto Rover, kay Gihos, sa mga cryptocurrency influencer na sobrang laki, kay Marvin, tapos yung mga ibang mga nagsusugal, no? Yung nagsusugal na yung mga nagpo-promote ng mga kung ano-anong sugal, di ba? So wala akong ganong kalaking pera, no? So ako pipiliin ko yung matuto ko doon sa pagkakamali ng iba, no? Kaysa doon sa pagkakamali ko, di ba? Kasi alam mo bakit? Kasi katulad niyan, kunyari CC Blinks, no? Henry C, no? Yung CC Blinks nila, no? Tanggalan mo ng pera yan. Tapos magugulat ka na lang, sa susunod na taon may pera na naman sila. Kasi alam na nila yung ginagawa nila. Di ba? So, hindi tayo ganun eh. Kunyari ako, katulad ako, kunyari may pera ka. Tapos sabay, naubos yung pera ko. No? Next year, wala pa rin akong pera. Di ba? Wala pa rin akong pera. Di ba? Ako, syempre, mas gusto kong matuto ako dun sa pagkakamali ng iba. Kasi, doon makikita mo na hindi ko to gagawin. Ano pa yung gagawin ko? So, check ako ng mga nangyari doon sa ibang tao. 'Di ba? Paano siya nag-success? 'Di ba? Yun yung gagawin ko ngayon. Paano ba nag-success tong isang tao na to? And then aaralin ko. Okay, ganito. Okay. So, sabi nila, kunyari magbebenta ako ng baboy. So, ilang baboy para kumita ako ng pera. So, kahit isa lang yan, kikita ka dyan. No? So, ilang inahin para kumita ako ng pera, para maging masaya ako. Sabi ko, okay. Kukumpitin ko yung sahod ko. Okay, ito yung sahod ko. Tapos, kaya bang tapatan yan ng baboy? Yung sahod ko ng 1 year, kaya bang tapatan ng baboy? Doon ako mag-uumpit. Ilang inahin yun. Ganun yun. Ganun yung gagawin ko. Okay. Sa ganito klaseng inahin pala, kayang-kaya kong tapatan yung sahod ko o kayang-kaya kong higitan. Parang ganun. Pero syempre may thinking. Dapat, perfect yun. Dapat, walang mamamatay doon. Dapat, hindi ka mababayrusan. Dapat, talagang solid yung pagbantay mo. Dapat tutok ka, mga idol, no? So kasi, kapag hindi ka rin tutok sa isang business, katulad nun, pwedeng magkasakit yun. Habang sa trabaho ka, may stress ka pa. Diba? So, minsan may ganun. Minsan ako talaga, totally, ganun yung iniisip ko eh. Kumbaga, pagka kunyari, ako naman yung nagkamali, wala eh. Nagkamali ka na eh. Aralin mo na lang. Pwede rin naman yung ganun eh. Kumbaga matuto ka sa sarili mong pagkakamali. Pero yung hindi yung ubos yung pera mo, mga idol. Mas maganda pa rin yung kahit pa paano may natira sa'yo, di ba? May pang backup ka. Kasi yung kapag talagang totally naubos ka, wala na, di ba? So kaya maganda pa rin yung magbasa ka, di ba? Sabi nga nila eh, may kasabihan pa nga, di ba, na anong pipiliin mo? Marami kang pera o marami kang kaalaman? Siyempre, una, sabihin mo, marami akong pera.
Pero pag naubos yun, wala na. Di ba? Pero kapag marami kang kaalaman, magkakapera ka. Di ba? So, pag experience, sabi nga nila, matututo ka kapag sa experience eh. Di ba? Sa experience mo at sa experience ng iba. Pero pipiliin ko pa rin yung experience ng iba. Di ba? So, makikita mo dun eh. Makikita mo dun talaga eh. At least ikaw, yung perang naipon mo, yung pinaka last resources mo, di ba? Magagamit mo sa tama. Hindi yung wala na, 'di ba? Yung biglang mauubos na lang basta-basta, 'di ba? Karamihan ganoon eh kapag tingnan mo yung mga nagsusugal, yung nagpo-promote ng mga online casino, 'di ba? Check nyo, dami nilang kotse, dami nilang ganito, dami nilang ganyan, 'di ba? So kung mapapansin nyo, waldas lang ng waldas, 'di ba? Pero hindi nila naiisip paano pag nawala 'yon, 'di ba? So, BIR pa lang, pag hinabol ka na, automatic na yan, yari ka na. Di ba? BIR pa lang, pag hinabol ka na. So, pag nakita nila, dami mong sasakyan, dami mong bahay, di ba? Tatanungin ka, wala ka naman trabaho eh. So, dapat nagbabayad ka. Yun yung isa sa nakikita ko, no, sa mga influencer din, di ba? So, kitang-kita nyo naman, alam nyo na kung sino yung mga sinasabi natin, mga lodi, no? So, ayun lang. Then, BGB, good naman. So, platform nitong OKX, okay naman. And then, meron mga ganda dito eh. Ayan, may copy trading din sila. May trading bot, no? Ito, makulit tong trading bot, mga idol, no? Itong trading bot na to, once na naglagay kayo kagad dyan, mag-trade kusa. No? Pero dapat bantayan nyo kasi minsan talo, syempre minsan panalo. Wala namang 100% mga lodi. No? And then, AXS, okay din. So, good na good. So, yun lang naman yung nakita nating mga news ngayong gabi. And then, dadalasan natin yung pag-news natin kasi baka mahuli din tayo, baka mahuli tayo sa mga palipad-lipad nung kung sino-sino. Ang daming lumilipad na ngayon, di ba? So, mas maganda kung may laman ang ating mga platform, mga idol. Yun ang maganda doon. Dapat may laman ang ating mga platform. Saludo sa lahat kay JX at magandang gabi sa inyo lahat.